Because yung military power is the pride of the citizen. Ano? Sa atin, kung napapansin ninyo, yung mayroon tayong Blue Diamond doon, ang pride ng bawat Pilipino ay talagang mataas yung pride nila about their military. Although sa ngayon, kung makita mo, yung mga activities ng military natin ay nandiyan yung ating search and rescue operations, disaster response operations natin, yung sa national development participation ng military. But siguro ang nakikita pa, ang nami-miss ng ating mga kabayan, yung display ng ating mga hardwares, no? At dito siguro dapat pumasok yung ating modernization program, yung capability upgrade program ng AFP na dapat suportahan siguro ng lahat ng ating mga mamayan para may pagmalaki natin yung ating armed forces. Because kapag ang pride mo ay mataas about your AFP, di ba? Tumataas din yung patriotism natin. Doon nagsisimula yan, di ba? Pag ikaw ay proud ka sa military mo because nakikita mo na mayroon silang strength, mayroon silang power to defend you as a nation, di ba? Especially, napakalaki ng responsibility ng ating AFP, especially yung nakalagay sa Constitution na i-protect natin yung integrity ng ating bansang Pilipinas. But how can you protect the integrity of the nation when you don't have the necessary hardware to perform it, di ba? So, what can you say about that? Sinong gustong makipagtalakayan? Ding. Sige, Mar. Good morning. Hello? On mo lang yan, Mar. Yung yan, okay? Yan. Nakikita ko rin nga sa madlang people na mga mamamayan ng Pilipinas na bagamat medyo nagkaroon tayo ng election, medyo naghiwa-hiwalay ang mga tao, pero sa bandang huli nagsasama-sama pa rin. Parang bumubuo pa rin ang pagkakaisa. At ito'y magandang halimbawa sa mga anak natin na hinuhubog pa natin ang kaisipan. Yung mga batang nakakakita nito at nakakadinig ay nagiging halimbawa ito na patuloy nating minamahal ang ating demokrasya at ang ating kalayaan. Siguro isang patunay na ito na ang pagkakaisa ay nandito pa rin. Tsaka Mar, ang namimiss siguro natin yung display ng mga national flag, di ba? Kung napapansin nyo noon ay yung mga sasakyan, pagdating ng araw ng kalayaan natin, yung mga sakyan, may mga pati yung mga jeepneys natin, passengers jeeps natin, meron yan talaga national flag eh. Sir, I can comment on that. Siguro po, sir, ay kaya medyo naging scarce ang ating preparation ay dahil very limited po yung naging oras natin. Pero as I can observe, years ago, talaga pong napakaganda ng celebration ng Independence Day dito. Kaya lang dahil di ba last May 10 yung ating naging election, and then etong kanilang mga getting into the position, baka overlook nila yung preparation for the Independence Day. Hindi. But basically po, nasa puso po yan ng bawat Pilipino. Alam po nila na ang June 12 ay palaging araw ng kalayaan. Pero yung sa puso na yan, dapat ipinagmamalaki mo na ilabas yan i-demonstrate mo, especially sa mga bagong henerasyon Dahil pag wala tayong mga regular na aktibidades kagaya ng ginawa kahapon, no? Yung mga susunod na henerasyon, makakalimutan nila yan Dapat mag-create tayo ng maraming mga events na yung mga bagong sipol na kabataan ay may taas yung awareness nila ng importance ng Independence Day natin. Well, sige, ano muna? Well, sir, actually, napapansin ko rin nga po yan. Now, so right now, ang pinakamaganda po sa lahat niyan, sa susunod po nating magiging Independence Day, that will be the next year, tina-challenge ko po ang nasa education sector. Kasi yan po lagi sa eskwelahan nagsisimula Pag nakakalimutan na nilang bigyan ng pansin or hindi na nai-convey sa mga bata ang importansya ng Pilipinas, ang importansya ng bawat isang Pilipino,
through sa edukasyon. Hindi lang po aralin natin yung mga subject, kailangan ipakita natin sa kanila at huwag nating walain ang ating mga kaugalian ng Pilipino. Now, yan po actually ay napag-usapan namin last time sa BSU last year na bakit hindi natin ibalik yung pati itong mga native na sayaw, yung mga ganitong mga practices, at least to remind that we are still Filipino. Although napakalaki na po ng impluensya globally. At yung participation ng local government units din ay napakahalaga sapagkat yung pondo nasa kanila eh. At ako'y nanawagan siguro sa mga local executives natin, huwag nating tipirin yung pagdating sa Independence Day. Dahil nakikita natin is maaring may gastos. Pero ang hindi natin nakikita dyan, yung return sa atin. Napapasigla natin yung economic activities. I'm sorry, yung Batangas Chamber of Commerce and Industry at saka yung Rotary Club of Lipa South will agree with me na kapag ginastusan mo yung isang event, ay nagiging masigla yung ekonomiya, yung commerce. At yung mga tao kasi, lumalabas yan sa mga barangay. Paglabas sa barangay niyan, may mga daladalang kaunting pera yan because mayroong activities sa syudad. Di ba, Ding? Tama yan, Colonel Jerry. Ang Independence Day ay isang araw na dapat ay dakirain natin at bigyan natin ng focus ng pagpapahalaga ang selebrasyon taon-taon. Yung sabi mong display of military hardware ay maaaring sa ngayon ay nagigipit tayo, maaaring may kakulangan nga tayo. Subalit, ito naman ay ang pagkukulang natin ng military hardware ay maaaring nanggagaling sa dalawang bagay. Siguro sadyang medyo napabayaan na rin natin yung spending sa military spending. At ang pangalawa naman ay talaga namang trend na ang lahat ng bansa sa mundo ay binabawasan ang military spending sapagkat ito yung kontra sa development. Ang isang bansa na masyadong marami ang military spending ay karaniwan ay naiiwan ang ekonomiya at ang mga tao ay kamukha sa Korea ay ang main bulk ng kanila economy yung military hardware na lamang nila kaya ang mga tao ay nagugutom. So tumutungo tayo ngayon dun sa developmental phase ng lipunan. Pero Ding, di natin pwedeng ikaila na pagdating sa development ng isang bansa, dapat magkaroon ka ng balance na spending din sa requirements ng security mo at sa requirements ng national development. Sapagkat remember na ang bansang Pilipinas ay very strategic ang location natin eh. Kaya tinawag tayong Pearl of the Ocean tayo eh. Dahil yung resources natin nakapaligid sa atin, we need to protect that. At ang isang paraan para protektahan mo yan, magkaroon ka ng kakayahan, capability. Or else, kung wala kang capability, yung teritoryo mo, yung airspace mo, yung sea, yung economic zone mo, yung EEZ, ay pwedeng pasukin niya ng mga neighboring countries mo at anong pwede mong ipamana doon sa susunod na henerasyon kung pagdating ng panahon makita mo yung lugar mo ay puno-puno na ng mga intruders galing sa ibang bansa. Diba? Tama yun. Sa isang banda ay kailangan pa rin tayong mayroong sapat na hardware at kakayahan. At yan ay kaakibat naman yan ay yung ating kakayahang intellectual ng military at saka ng lipunan. Yung ating rapport, yung ating kakayahan bilang isang bansa. Kaya yung sinasabi niyo kanina, yung selebrasyon natin ng independence, kinakailangan, lagi na rin natin nakikita, kahit sa sarili nating mga opisina, sa ating mga bahay, nag-display tayo para nararamdaman natin yung pagmamahal natin sa ating bayan. Kung ang buong bayan ay nagpuprotekta sa kanyang bayan, mahihirapan tayo na tayo ay ay babastusin o babasta-bastahin ng mga ibang bayan. At saka kung tayo ay marurunong at tayo ay capable ang buong community, yung ating national integrity ay protektado. Hindi naman ang ibig sabihin ay huwag kang magkaroon ng military spending o magkaroon ng hardware. Kailangan mayroon sapat na ganyan. Pero ang kinakailangan higit na mabuo sa atin, ang focus ay yung nationalismo talaga, yung sinasabi niyo kanina. At diyan naman papasok yung ating pag-uugnay-ugnayan. Aking binabanggit na yung ating celebration ngayong buwang ito ng ating ICT. Yun bang paggamit natin ng bagong teknolohiya para pakikipag-ugnayan sa ating mga kababayan
at magamit natin ang bagong trend na ito para yung ating mga gustong gawin ay maisakatuparan natin. Sa pagkaalam ko, itong ating bansa ay nag-acquire na ng radar systems para yung mga intruders hindi na basta-basta makapasok. Yun ba siyempre alam mo yun. Yung plano yan sa ating military capability upgrade program, but ito ay will require funding support from the national government. Kaya yung sinasabi natin dito ay kinakailangan i-trigger natin yung interest among the ordinary people, the general public, on the importance of acquiring all of these requirements for our yung survivability. No, because as a nation, we have that obligation to protect our integrity, especially the integrity of our nation. Basta tinatapakan. Napakahalaga nitong Independence Day celebration na makita natin na yung mga tao is nakikita nila yung importance ng yung kahalagahan ng spirito ng Independence Day. And then dapat ay magkaroon tayo siguro ng pagbabalik tanaw doon sa mga taong nagbuwis ng kanilang buhay para sila yung emulate, di ba? Okay. Yun ang kulang ngayon, Mari. Oo nga, para napapansin ko, usapan tayo ng Independence Day, gumaganap tayo ng Independence Day, pero hindi natin na ibubukas sa mga kabataan ang nilalaman ito. Tulad ng pandesal na yan, kita natin pandesal, pero yung palaman hindi natin nakikita. Kaya yung nilalaman ito, ano ba talaga ang Independence Day? Ito ba ang kahulugan ay pagtatanggol ng ating mga ninuno, ng ating kalayaan? Yung ba ang kahulugan? Ang kahulugan nun? Ang pag-alam ko basta't ang dyan ay dapat ay nag-uumpisa sa mga eskwelahan. Ano nilalaman? Ultimong ang date ng Independence Day natin. Minsan na yung mga estudyante hindi nila alam kung kailan yun. Kaya nga, so, dapat yung nilalaman yan, it's more on educating. Kulang talaga sa awareness program. Yung program ang nakita mo ipagkukunan. Sir, may idadagdag po ako. Actually, ang atin pong ang bansa po natin, para po kasing dahil sa dami na naging problema ng Pilipinas, utang, na parang nadidemoralize. Now, tama po, sumasang-ayon po kasi sinasabi ni Colonel na kailangan mag-display tayo something para maging proud uli ang Pilipino. Okay? Para ma-boost ang moral. Kasi pag na-boost na po yung moral natin, ang integrity po niya, kasunod niyan eh. Dito tayo maniwala, itong bansa natin. Ito, malakas to, kaya natin yan. Now, kasi ngayon, demoralize ang Pilipino. Parang pakiramdam, ang hina-hina natin, wala tayong pera, dami nating utang. So, we cannot do anything. Doon na lang tayo, abroad na lang tayo. Diba? Kasi we have to go back na pakita natin here in the Philippines, umaasenso ang negosyo. Sabay-sabay po lahat yan. Pati buong moral ng kabuuan ng Pilipino, madadala po yung pataas. And that will go up. Dire-diretso tayo niyan. Okay? Tama ka. May katwiran nitong ating kaibigan dito. Sapagkat kung titingnan ninyo, tingnan natin ang history ng South Korea. Ang South Korea, isang mahirap na bansa yan noong araw. Katulad din natin, yung mga mamamayan nila ay nag-ibang bansa at naghahanap buhay. Ang pagkakaiba sa South Korea at sa Pilipinas ay ang nasyonalismo. Ang mga nagtrabaho doon sa ibang bansa, para may balik nila ang ekonomiya nila, ay binalik nila ang kanilang mga kita sa kanilang bansa para mag-move on ang ekonomiya. Yun ang kulang sa atin. Kaya babalik ulit tayo sa nasyonalismo, ibalik natin ang nasyonalismo. Yung tungkol po sa simbolo ng nasyonalismo, kung titingnan ninyo sa ibang bansa, katulad sa Amerika po, kung makikita ninyo sa ibang mga bayan doon, lalo na sa bandang southern part of the United States, bawat bahay may makikita kayong mga watawat. Itong watawat na ito'y simbolo ng nasyonalismo. Kaya makikita nyo, hindi ko sa pinupuri ang Amerika, pero napakataas po ng kanilang nasyonalismo. Dito po sa Pilipinas, ay ang ating nasyonalismo ay panahon pa ng Kastila.
doon lang nag-umpisa yun. Pero dapat po lumago ang ating nasyonalismo. At tungkol po naman sa paggastos, kailangan po responsible spending. Hindi po natin sinasabi na kailangan palakasin natin ang ating armed forces. Pero dapat po naman yung gagastusin ay igastusin sa tamang paggastos. Yung pong kailangan lang ng armed forces ang gastusan at maiwasan po ito po'y pawalang tabi, yung pong corruption. Alisin po ang corruption at magagamit natin ang tamang paggastos para sa ating militar. Okay, nakita ko lang kasi yung tungkol doon sa... one time, meron akong nakita na pelikula na Air Force One. Nakita niyo siguro yun, yung Air Force One. Ipinanood sa amin yun doon sa GSC class. And one of the students is an American officer. Nakita nila yung display ng yung capability ng kanilang armed forces. Maski yung sa yung maturity ng decision making ng mga officers nila, yung mga officials nila. And then titingnan ko yung expression nung mukha nung official galing sa US. Talagang very proud siya. Ito yung gusto kong i-inculcate sa isipan ng ating mga kabayan, na yung pride ng bawat Pilipino ay makikita nila sa strength ng kanilang aside from the economic strength natin, sapagkat given na yan whether we like it or not, yun ang dapat national objective natin, because that will serve the national purpose ng national government natin, na economically. Kaya pag nagkaroon ka ng tinatawag na yung environment scan, paggagawa ng ating military strategy natin or national strategy natin, ang titingnan dyan, unang-una yung economic aspect natin, yung security aspect natin, yung kultura ng bawat Pilipino, yung political system natin, yung iscan mo yung political aspect ng component ng ating pamahalaan. Because ang overall objective niyan is makita nila ano ang requirement. And then, kaya hindi ako nag-asawa na i-advocate na bigyan natin ng importansya yung celebration ng ating Independence Day. And part of the celebration is balikan natin yung meaning ng ating mga nakaraang mga bayani, na mostly karamihan sa mga bayani yan ay mga sundalong nagpakamatay para sa ating bansa. And then, bakit sila nagpakamatay? Because yung ating independence ng bansang Pilipinas. And then, here comes, we have the independence, no? Kinakailangan naman kung ano yung mga requirements ng independence natin, dapat mabigyan din natin ng attention. And one of the requirements is we have also to pay particular attention to the requirements of the military. Nandoon na ako doon sa issue ng corruption. But yung corruption na yan is dapat hindi maging dahilan para hindi natin pansinin yung requirements ng ating AFP. Ang corruptions, madaling sabihin niya because nakita kasi natin yun ng panahon. But ang gusto kong tingnan ngayon is ano ang ginagawa ng present leadership naman ng armed forces para yung word na corruptions is burahin sa vocabulary ng ating mga kabayan. Siguro, yun ang gusto kong dalhin yung attention ng ating mga kabayan para sa ganun ay matrigger natin yung interest sa ating mga kabayan na suportahan yung anong requirements ng ating mga sundalo, because napakalaki ng responsibility binibigay natin sa AFP. Ina-address natin yung problema sa New People's Army, ina-address natin yung problema sa Abu Sayyaf, ina-address natin yung problema sa terrorism, tapos bibigyan mo ng napakaliit na budget kumpara. When you look at, if you're going to look at the budget of other countries on national defense expenditure, mamamangla ka na ito yung kanilang percentage na ina-allocate nila para sa national defense nila. Samantalang tayo, napakalaki ng problema na kinokonfront ng ating mga sundalo ay hindi natin mabigyan ng tamang atensyon.
that will give justice to our military personnel who are dying for us, Pilipino. Na nakita natin, nag-sacrifice out there. Parang gusto natin, sige, sumaba kayo doon. Pero ang tanong is, mayroon ba kaming capability? Inaarmasan niyo ba kami? So, ibig sabihin is, these are the spirit, these are the things that we have also to provide our soldiers who are ready to die for us, who are willing to sacrifice for us. Kung tayo mag-send tayo ng isang sundalo, dapat equip naman, hindi naman yung magpapakamatay sila, di ba? And what is an attention to the budget of the Department of National Defense para sa ganun ay yung mga sundalo natin ay mas lalong tumaas yung kanilang pagmamahal sa ating bayan sapagkat nararamdaman nila na yung mga mamamayan ay nasa tabi nila eh. Nare-recognize sila, di ba? Sila po that's yung my point. That's my point. nagpoprotekta. Sila po talaga Yes, ang nasa front line ng protection sa mga tao. Tama po? Tama. Oo. Okay. Oo. Ang kasundaluhan ay nasa front line ng ating depensa ng ating bayan. Maging sa panahon na may kalaban man tayong ibang bansa o panahon itong nagme-maintain ng ating security. Ang napakagandang nakikita ko ngayon nangyayari sa kasundaluhan ay yung inyong civil-military operations. Ano ba tawag doon? Civil Military Operations. CRS? SIMO. Na ang malaking bahagi ng kasundaluhan ay katulong na gumagawa ng mga trabaho na ginagawa ng mga civilian offices ng gobyerno. Napakalaking bagay yan. Hindi naman ang ibig sabihin na hindi na yung paunlarin yung inyong military hardware. But napakalaking bagay sa atin na mailapit ang pakiramdam, ang pagsaludo ng mga mamamayan sa ating kasundaluhan. Mayroon pong budget ang lahat ng local government unit for intelligence. But it's a secret, their account for it is in a closed envelope. We don't know what they use it for. The LGUs. Yes, every LGU has a monthly budget for intelligence. Okay. Nasa mayor. I'm sorry. But the accountability is in secret. They have to close the envelope and we don't know what they use it for. Kasi ang ating mga mayors, mga local executives, mayroon din silang responsibility na yung intelligence kasi is their eyes and ears para doon sa decision making nila, especially on their strategic planning works, magkaroon sila ng environmental scan doon sa local area. And then ang requirements from that inputs requires intelligence budget because may mga requirements ka na hindi pwedeng i-declare sa general public, and that is the reason why yung intelligence fund sa local government units was probably conceived. But anyway, ang importante na makita siguro, yung bang fund na binibigay sa kanila, responsive ba doon sa mga decision making ng mga mayors natin, di ba? But ibalik ko lang ulit doon sa pinag-uusapan natin about the celebration ng ating Independence Day. What I would like to advocate is more funding support para sa Independence Day celebration. Yung Independence Day celebration, ang papel yan ng ating mga mayors, mga governors, at huwag silang sigurong manghinayang na magbigay ng pondo sapagkat yan ay magpo-provide ng maraming mga activities na yung mga tao sa barangay ay pupunta yan sa mga bayan at pagpunta lang sa bayan, may mga daldalang pera yan na magiging very active yung commerce natin sa araw ng Independence Day. And at the same time, nagpo-provide tayo ng venue para maunawaan ng ating mga bagong henerasyon yung importance ng Independence Day. Siguro po kulang lang din tayo kasi sa coordination. With all the technical things we have now, we always, masyado tayong busy with everyday lives that we fail to cooperate. That's why we're here. We broadcast these things to tell you that you can call us to organize an event or communicate with other people. We have been doing a database since 2004 and we have some information that may be available to you. Okay.
So, kaya tuloy-tuloy yung advocacy lang natin para yung mga susunod na mga administration sa iba't ibang lokal na gobyerno sa kahit doon sa lugar lang natin ay kahit paano ay matrigger natin yung need na yun, no? Na mayroong need para sa ganitong klaseng mga programa. Okay? Magandang umaga po, sir. Napapag-usapan po natin yung pag-instill ng nationalism sa mga kabataan para magkaroon tayo ng pride, magumanda yung economy natin. Pagka proud tayo na maging Pilipino, nagiging vehicle po yon para maisip natin na I'm proud to belong to this race. I'm proud to be a Filipino. Isa pong magandang pagkakataon yung Independence Day para masabi natin na Pilipino tayo. Isa pa pong magandang paraan ay yung pag-excel natin sa ating field of expertise, halimbawa sa sports. Pag-recognize. Pag nabanggit mo sa abroad na you're a Filipino, world champion ka, kilala mo ba si Manny Pacquiao? Pag sinabi sa arts, kilala mo ba yung si Charisse? Nakakatuwa pong isipin na yung mga representative ng ating bansa sa sports, sa arts, culture, ay nag-i-excel sa kanilang field. At isa pong paraan yun para ma-improve or ma-instill doon sa mga kabataan, you have to be proud, you are a Filipino, you belong to a high-profile race. Marami kang expertise, marami kang capabilities na pwede mong gawin. Yun po ay nakakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya in such a way na ginagawa natin yung best sa lahat ng field at isa pong paraan yon. Education din po yon. Salamat po. I agree. Diba? Ibig sabihin is baka pwede siguro na sa mga susunod na celebration ng Independence Day natin ay i-consider natin yung idea mo na magkaroon ng recognition sa iba't ibang mga areas of expertise ng mga Pilipino. Kaya nung manalo si Manny Pacquiao, talagang iba yung dating sa mga Pilipino natin eh. But sa isang lokal na setup, may mga expertise din tayo na pwede natin na ma-recognize para yung mismong lokal na gobyerno ay maging proud of their yung mga kalahi nila sa barangay, di ba? Okay? So, siguro, yan na muna ang ating pag-uusap. Alice Adrios, you would like to add on? Ako lang po. To sum it all, ang sa akin lang po, wala po tayong tiniting ng mga naging pagkukulang sa naging celebration natin yesterday, right, sir? Ang sa amin lang po ay, there will always be a room na ma-improve po natin sa mga narinig po ninyo na mga suggestion. I think Batangas will be doing the biggest part for the next celebration. Tama po. And si President Ped. May balik naman natin sa ICT, pero in relation po dun sa tinalakay natin ngayon, yung po bang intelligence, ano po ang malaking nagagawa ng ICT sa intelligence operation ng ating militar? Ito ba'y upgraded na o para makatulong sa inyong intelligence? ICT is malaking challenge yan hindi lang sa military but sa lahat ng sektor ng ating society. Ibig sabihin sa lahat ng departamento ng ating pamahalaan. Na ibig sabihin kapag gumawa ka ng policy, kung titingnan mo yung process ng preparation ng policy, nandoon yun na hanapin mo anong mga stimulus, di ba? Yung opportunities, ano yung problem. Pagdating mo doon sa preparation, dapat makita mo ano yung environment. At isa sa papasok sa environment dyan ay yung ating pagsulput ng yung advent ng technology. Para yung policy na gagawin mo ay responsive ngayon doon sa availability ng ating technology. Sa military, ang malaking dating sa amin yan ay yung unti-unti ay ina-identify namin ano yung mga potentials na pwedeng maka-reinforce ang technology sa operations namin. And right now, identified na rin namin yan. But of course, this will require funding uli.
Because pag magbabago ka sa operations, nangailangan din yan ng hardware, nangailangan ng mga equipment. Then pag kinailangan mo ng hardware at equipment, ang sunod na kinakailangan mo yan ay yung funding na. Especially on the information aspect. Dahil mas maging extensive yung kukuha mo ng informasyon na kinakailangan para doon sa decision making ng ating mga leaders. Hindi lang sa military but even sa lahat ng departamento ng ating pamahalaan. Okay? So, isum up lang natin yung ating Independence Day celebrations. Ito po ay napakahalagang selebrasyon na dapat po natin bigyan ho ng pansin. At ang ating mga local executives ay dapat din ho na mas lalo pang dagdagan yung kanilang programa para sa ganun ay ma-develop natin lalo yung patriotism at saka yung nationalism among us, especially sa mga bagong henerasyon. At ang overall objective nitong bubukas natin ng discussion dito sa topic nito ay para i-revisit natin yung mga ginagawa natin ng mga nakaraan na hindi na natin nakikita ngayon. At sa tingin ko, kapag nagkaroon tayo ng review noong mga nakikita natin noong panahon, ay makita natin yung weaknesses natin ngayon, ano yung mga pagkukulang natin, and then doon siguro tayo maaari mag-improve. Sapagkat ang patriotism ay napaka-importante sa atin, especially ngayon na ang ating mga kabayan halos kung makita nyo ay nangailangan ng ganitong klaseng mga reinforcement para ma-remind natin sila, and then iisa yung ating tutumbukin, ma-unite tayo mga Pilipino. Pag na-unite tayo, ay mas madali na natin masolve yung ating problema, and at the same time, yung problema natin, kung paano natin pauunladin yung mas papaunlarin pa yung ating bansang Pilipinas. So, we'll now proceed to our next topic. It's about the ICT Dingano. Yung ICT, mga kaibigan, ay napakahalagang usapin ito sa panahon ngayon sapagkat almost everywhere nangyayari yung pagbabago sa mukha ng ating operations, ng ating mga aktibidades because of the advent of technology, yung information, communication, and technology. At sa Batangas, siguro ibigay ko muna kay Ding para siyang mag-priming nung discussion natin about ICT. Ding? Okay. So mga kababayan, ang ICT ay isang fenomeno na nangyayari ngayon sa buong mundo at inaasahan na sa mga developing nations na kamukha natin ay ito ay napakalaki ng magiging tulong. Ang ICT ay ano ba ang mga aspeto nito? Kamukha ng paggamit, nag-uumpisa sa paggamit ng mga telepono, yung mga landline natin, ng mga cellphones, at saka ng mga computers, at saka higit sa lahat ay ng internet. Yung bang sa pamamagitan ng internet, kung ito man ay sa pamamagitan ng mga wireless natin, ng mga telepono o ng mga computer na nakakabit sa telepono, ay pwedeng ang isang taga-bukid o isang magbubukid ay direktang konektado sa merkado, sa mga consumers. Pwedeng maka-order sa kanya ang mga nangangailangan ng kanyang produkto. Ang mga kooperatiba ay pwedeng makipag-ugnay sa mga sa mga ibang rehiyon. Hindi ba kung nagta-travel tayo ay kung minsan ay pwede nating gawain na yung hawak mo yung iyong telepono tapos kausap mo ang iyong opisina back home, pwede kamukha halimbawa ni PED, si Pangulong PED ng Batangas Chamber of Commerce, kung siya ay namamasyal sa Australia or sa Canada, pwedeng dala-dala niya yung kanyang telepono o ang kanyang palm top, ipapakita niya sa kanyang mga technician dito sa barangay ang nangyayari, ang ginagawa doong mga instructions o ginagawa doong mga seminars. Yung mga ganitong bagay ay pwede nang mangyari. Pero paano natin palalaganapin ang ganitong gamit ng ganitong teknolohiya? Nandiyan na ang ating mga cellphones, ang ating mga ibang mga opisina ay may mga kanya-kanya ng computer. Nagiging napakamura na ngayon ang mga computer. Subalit, hindi pa rin masyadong ginagamit
o tinatanggap ng marami sa ating mga kababayan na meron na palang ganitong pasilidad. Ang pinakamabuting mangyayari ay maging sa mga opisina ng mga gobyerno, kahit ang pagpapalabas ng kanilang mga notices of meeting, ang kanilang pagpapalabas ng mga directive, ang pakikipag-usap natin sa Philippine Air Force, sa intelligence community, pwede nang padaanin diyan sa internet or kaya diyan sa cellphone. Ang local municipality pwedeng sa kaniyang mga barangay offices at saka sa mga district offices ng mga health offices, pwedeng doon ipalalabas ang mga impormasyon. Maging ang mga taga-bukid, kung sa isang tabing dagat ay mayroong isang sentro na mayroong sistema na mayroong hardware, mayroong computer, pwede silang makipag-ugnay at mag-research sa mga library o sa mga impormasyon, mga iba-ibang opisina, alinmang bahagi ng mundo o kaya sa ibang merkado, at kanilang sila'y maaaring makipag-ugnay o makipagbenta right there and then. Ito ay kung ganun kalaganap ang pagtanggap ng ating mga kababayan ng information technology. Well, maganda nga po yan. It's a very big, ano tawag dito? It's a very big leap actually in the part of technology, yung ICT po natin. Now, it's an advantage pagdating sa market, kung halimbawa galing sa mga farmers, kung halimbawa meron silang mga products, pwede na nilang ibenta through electronic communication. Kanya lang po ang nagiging problema natin sa nakikita ko is hindi naman po na-afford pa ng mga tao na nasa malalayong lugar ang gumamit nito dahil unang-una ay kakulangan po sa kaalaman. Okay, sabihin po natin yung farmer, paano po natin siya expect na mag-internet? Di ba? So sana, dalahin muna natin sa kanila yung information kung paano siya gamitin, turuan muna po natin para maging 100% effective po tayo. Yan ang kahulugan ng ating pagdidiwang ng ICT man. Opo, yan yung po bang talaga tayo, ikaw marunong kang gumamit ng internet, pero iyo bang inaakit ng iyong mga kaibigan ay gumamit din ng internet? Iyo bang inaakit ang iyong mga kamag-anak na gumamit din ng internet? Sapagkat ito, pinapag-usapan natin ngayon nga ang araw ng kalayaan. Ito'y isang napakamapagpalayang bagay, isang revolusyon na magpapalaya sa iyo bilang isang individual, bilang mamamayan. Kung nagagamit mo ang teknolohiyang ito. Nagagamit po natin yan ngayon. Yung vision ay yung magamit ng ating mga producer ang sistemang ito ng pangkalahatan. At mangyayari yan kung tayo ay magtutulong-tulong na nasanayin ang ating sarili muna, ang ating mga anak, ang ating mga kaibigan ng ganitong pakikipag-ugnayan. At unang-una ang ating mga teacher, mga pamahalaan ay gamitin sa kanilang sistema. Siguro po yan ay with the help of the local units, lalo-lalo na po sa mga barangay. Pwede po nilang i-project po yan para masuplayan kasi matuto man mag-internet, wala namang laptop, wala namang signal. Okay, so we improve that hindi lang dun sa sa urban zone. Dapat po dalhin natin sa wala na po dapat limits. Kasi may mga dead spots pa rin ngayon kung saan naandun talaga yung kanilang yung mga market. So para mas maging malapit, maging mas mabilis, kailangan po even the ITC, wag nang kasi ang napapansin ko po diyan, doon lang sila maglalagay ng kanilang mga towers kung saan may maraming consumers. Doon po sa mga totoo yan. Pero so what I'm trying to say, pwede po natin siyang i-extend doon dahil ang purpose po natin is kailangan yung buo diba? Maabot natin yung dulo. Okay, sigapid. Mga napakaganda po ng inyong suggestion. Sa katunayan po ay kami po sa Batangas Chamber, ito po mga internet provider na ito, isa sa aming supporters, in fairness to them. Pag kami mga event, lagi yan nandyan. Lalo tigit po ang Globe at saka ang Smart. Ano po? Ang napasin po namin, handa po silang gumastos. Pero napasin ko sa kanilang paggastos sa promotion, hindi sila nagbibigay ng katulad ng sinasabi ninyo na suporta sa mga kabukiran. Isasuggest ko sana na mag-set aside sila na certain part of their budget
para magkaroon sila ng parang pagtuturo tungkol sa paggamit ng computer. Corporate responsibility po nila yan na para lalong mapalaganap ang karunungan tungkol sa paggamit ng computer at ng technology, information technology, pumunta sila sa kabukiran. At ito naman, tulad nga ng sabi ni Meds, makakatulong din sa kanila. Sapagkat yung kanilang mga cell sites, sabi nga, ay depende sa consumer. Pero pag marami na gumagamit sa kabukiran, makakaragdag din sa kanilang services. So yan ay konektado. Kaya siguro yun ang masasabi ko dun sa iyong paliwanag. At saka hindi masasabay-sabay yan, Ed. Ang kumakita naman natin ngayon ng ating Department of Education, mayroon silang mga programa. Una muna doon sa computer literacy. Literacy, yes. O, kung makikita nyo, yung ating, dito lang sa Lipa, halos lahat ng mga barangay high schools dito ay provided na ng computer during the time of, nagsimula ito nung panahon pa ni dating Mayor Vilma Santos. So, ang sunod dyan is mag-install sila ngayon ng isang equipment para sila ay makakonekta ngayon sa internet. But siguro mas pabayaan natin na tumakbo lang muna yung normal na pacing nung yung technology sapagkat yung mag-settle naman yan dahan-dahan yan. And then ang nakikita ko lang dito is yung epekto ng ICT natin sa mga negosyo. Nagiging open na masyado yung opportunities sa mga local businessmen natin. Sila President Pete at saka si Ding at saka yung mga Rotarians dito can attest na ang laki ng dating sa inyo ang laki ng tulong sa inyo ng ICT natin dahil naging mas madali ang communications ninyo at naging mas bukas ang opportunity para sa inyo, di ba, Kapet? Tama, napakalaking bagay sa katunayan lalo na sa mga nag-e-export dito sa atin sa Batangas sapagkat napakadali na ngayon ang magkonekta sa ibang bansa. Maging sa local, napakadali na. At bukod dito, dahil sa pag-advance ng technology, nagiging mura. Naglalaban-laban ang mga providers. So, nagiging mura ang cost namin. Napakadali ngayon ng VoIP. Madali. Sa palagay ko, isang napakalaking tulong, lalo na dito sa atin sa Batangas. Nagiging open market po kasi yan Nagiging open market, naglalaban-laban ang mga provider, bumababa ang cost ng mga negosyante. At bukod dito, gusto ko rin ipaalam na ang private at saka public sector ay nakakatulong-tulong. Sa katunayan nito lang mga nakaraang linggo, binuksan kami dito sa SM ng business center na ito kauna-unahan sa outside of na NCR. Kauna-unahan ito na pwede ka magbayad. Ito dahil din sa pamamagitan ng technology. Sapagkat pwede ka magbayad ng kuryente, pwede ka magbayad ng tubig, pwede ka mag-rehistro sa DTI. At ito'y nasa SM lamang dito sa Lipa. Kaya napakaswerte dito sa atin sa Batangas. Tayong unang-una na nagkakaroon ng mga ganitong facility. Public at saka private sector nakakatulong-tulong. Maalwan. Napakaganda. Kaya ito'y napakaswerte natin dito sa Batangas. Si Meds? Yan po ay dahil sa tayo ay capitalistic society kung saan malaki ang density, doon sila marami naseservisyan, kumikita yung providers. Diba? We have to be realistic. Malaki ang return nila kasi malaki ang population ng Batangas. Yun pong ICT natin has advantages and disadvantages. Yung mga bata natin has to learn to read. Hindi lagi nakatutok sa computer. Ang nangyayari ngayon pag may assignment, copy, paste, ipapas na, copy, paste, hindi na binasa. Kasi pag minarkahan mo ng blue, transfer mo na lang dun sa assignment, yun na ina-assignment. Yun na nakita naming mga problema lately. Alam mo, ngayon, masyadong advanced sa technology pero hindi pa dumarating sa atin. May mga bagong technology kayo ng notebook. Nababasahin mo na labang. Touch. Kaya, alam mo, madali salita, ang technology, pinagagaan ang trabaho ng tao. Ang mga bata ay tinuturuan nila magbasa sa pamamagitan ng technology. Kaya lamang medyo malayo pa sa atin ito. Pero, tama ka, dapat siguro ay turuan ang mga bata magbasa ng libro,
Kapagkat mahirap din naman ang puro ganyan. Okay, si Ding. Isipin mo, yung mayroon ngayong lumalabas na yung mga e-book, isang maliit na pad, lahat na ng librong kailangan mo nandoon na. Mailo-load na lahat doon kung ano yung kailangan mo sa year na ito at saka sa susunod pa. Napakabilis ngayon ang development ng technology at kinakailangan lamang na masanay tayo na nangyayari ito at ating akitin ng ating mga kaibigan. Tayo, siguro ang pinakamabuti maliban sa text, tayo ay pwede rin nag-uusap sa internet, sa Facebook. Kita mo na, maraming magaganda. Mga social networks. Sige. Ito, ang pagkaalam ko kasi, mostly ngayon yung mga nagninegosyo, ginagawa na lang nila sa internet. Kasi may mga websites tayo dito na multiply.com, yung mga business na kanilang, kahit sa bahay lang. Okay? Meron silang website at nakakapag-deliver sila throughout the world para through internet lang. Kaya at saka nakakapagbayad. Nakakapagbayad electronic. Pati kagaya noon, matagal na naman ginagamit. Yung ticket na lang ng eroplano, hindi mo na hawak, ipapel lang, confirmation lang. Basta pupunta ka na lang doon sa counter, wala kang hawak na ticket. Wala ka ring cash na ibinayad sa kanila kasi ginamit mo credit card at saka electronic payment na. Kaya napakadali ang technology natin, ibang-iba na. Masyadong advanced na. Thank you very much. Si Mar. Good morning. Napakalaking bagay, napaka-importante na talaga ng ICT. Kasi itong ICT, information talaga ito sa communication. Nung araw kasi, nung member pa kami ng Pugad Lawin, pabato-bato lang kami para makakuha ng order sa Manila. Ngayon, by text na lang, email, ay napakabilis. Kaya ito yung mahalaga sa ating industriya. At number one, ang industriya natin ay nanggagaling sa mga bukid. Katulad ko, agri-product ang aking negosyo, ay ang mga bukid wala pang masyadong impormasyong nakukuha sa kabayanan. Pero may mga cellphone sila ay through text. Kaya lang ang mga magsasaka ay karamihan sa bukid ay hindi pa masyadong marunong mag-text. At yun ang kailangan siguro nating palaganapin, bigyan ng information na maganda ang mga taga-bukid o kaya ating ibigay sa mga barangay hall o barangay captain na siyang humawak ng mga dapat information maibigay sa mga mamamayan sa mga kabukiran. Dahil ang kabukiran ang siyang bumubuhay sa bayan at ang ating bayan naman ang bumubuhay sa ating bansa. Yun siguro ang isang magandang pagkukulan ng pansin ng ating mga congressman. Siguro isa ito sa magandang pati yung mga NGOs pwedeng tumulong. Kasi ang kinakailangan lang naman natin dyan, Director Mar, is awareness lang naman At yung awareness ay hindi natin pwedeng ibigay lahat yung responsibilidad sa gobyerno. But tayong mga individual na mamayan ay pwede rin tayong tumulong. But gusto ko lang balikan yung sinabi ni Meds na yung advantages at saka disadvantages ng ICT. At yun nga, napapansin ko rin talaga yan, Meds, na kung hindi magkakaroon ng maayos na guidance yung bagong henerasyon, mawawala, hindi malilimit yung mamiminimize yung pag-exercise ng pag-solve yung problem solving, yung pag-analyze ng problema, because yung attitude nga ng ilang mga kabataan ngayon is copy and then paste, no? And then nawawala yung analytical ability ng
baka dumating ang panahon na yung analytical ability ng ating mga susunod na henerasyon ay mawala na yon, na ito yung dapat bantayan ng ating pamahalaan at bantayan din ng mga NGOs at saka bantayan din ng tayo mga nasa media, di ba, Ding? And would you like to say about that? Tama ka, Colonel, maging sa pagte-text. Kung napapansin ninyo, pati yung mga tamang, maging siya English o Tagalog, sa text, ay nasa shortcut. Sa katunayan, may mga bago nga yun, na matatawa kayo, yung Jejemon, na kung talagang titingnan mo, ay wala sa vocabulary natin. Madali salita, talaga nakakasira din sa tamang pamamaraan ng pagsusulat at spelling itong text. Sir, yan po ang disadvantage talaga niyan eh. Yan po talaga yung disadvantage niyan. And one more thing po na may dadagdag ko, wala na po tayong wala pong limit eh, walang boundary. Lahat lang po, basta marunong yung bata, nakakalagpas siya sa limit. Dire-diretso yan. Yung mga restricted na para sa kanya, naaabot pa niya. Siguro naman naintindihan niyo yung ibig ko sabihin. Ganon din po ang maibalik ko po tungkol sa ating nasyonalismo. Na kasi pag nagbukas ng internet, lagpas tayo sa Pilipinas eh. Punta tayo ng Amerika, punta tayo kung saan-saan. Kaya nawawala na. So I encourage na dapat marami tayong mga items sa internet na maka-Pilipino para meron naman napupuntahan ng mga bata na with regards to our nationalism. The same thing is, kailangan po ay balikan natin sa basic. Tayo po mga magulang, we have to keep on guard sa ating mga bata with the use of this. Kasi advancement actually sometimes disadvantage ang napupuntahan. Okay, and Ding? Okay. Huwag na tayo mag-alala doon sa mga disadvantages. Natural, tama lamang na ating aabangan ng ating mga bata at ang ating kapwa doon sa ating mga maring negative effects nung padabang-dabang nating galaw. Para ito bago tayo nag-uumpisang magmaneho eh. Pabanggol-banggol, pasagi-sagi sa kabilang tabi. Pero ang mahalaga sa atin ay tayo makasulong. At mapupulido rin natin ang galaw sa dako diyan. So, may mga nakikita akong tatlong aspeto ng ating lipunan na dapat ay equip ng ganitong kaalaman para maikalat. Isa, ang mga barangay health workers. Sana sila'y matulungan na sila'y magaling gumamit nitong internet. Kasi may mga facilities naman tayo, ang ating telepono, pwede nating maipag-internet. Basta may gadget lamang na mga nabibili or ipinamamahagi na yun ay pwedeng diretsong kung ano man ang problema nila sa health doon sa isang lugar sa kabukiran, maiko-connect nila kahit na sa aling departamento ng Department of Health or alimang health organizations. Ang pangalawa, ang ating mga teacher sa barangay, sa grassroots level, kailangan ay sila mismo ay may kasanayan o masanay ng paggamit at may appreciation sa paggamit nito para madaling maghawa, makikita sila ng kanilang mga estudyante na ginagamit ni ma'am. Nakikipag-ugnay si ma'am sa Department of Education o sa mga ibang estudyante. Hindi ko mapatay ito. Now, ang mga teachers, ang pangatlo ay ang ating mga local government, basic unit ng ating community, mga local government units, ang munisipyo at saka ang ating barangay. Magkaroon sana ng kasanayan, ng pagsasanay para sa kanila na magamit sa pamamahala ang gamit ng internet. Yun naman ay naipoprovide na sa kanila yung mayroon na silang means ngayon na magkaroon ng mga hardware, ng mga computer o ng mga telepono at kahit nga cellphone at saka yung mga gadget na maliliit na gamit na nagagamit na nabibili, ayun ay pwede nilang magamit. Pakikipag-ugnay sa iba't ibang pamahalaan at non-government organizations. Yun sana ay maging bahagi ng pagsasanay para
kakalat na yan sa grassroots. Yun ang magiging daan na yun ng mabilis na pagkalat ng paggamit ng information technology. Thank you very much. Ding, tayo po ay inabot na ng panahon sa ating palatuntunan. So, doon sa mga naipanukala ng ating mga kasamahan dito, siguro nararapat lamang na pagdating ho ng panahon, siguro pag na-proclaim na yung ating mayor, ay maimbitahan natin dito sapagkat lahat ng pinag-uusapan natin dito ay may kinakailangan na intervention ng local executive at dito papasok yung mga concerns natin about yung pag-increase ng awareness ng ating mga teachers, yung kinakailangan na batas para yung disadvantages ay ma-address sapagkat yung policy na mga existing ngayon ay maaaring hindi na relevant, no, doon sa pangailangan ng environment natin at sa pagdating ng ating technology. At since ito ay napag-usapan natin dito at tayo ay may iba't ibang mga kuro-kuro at iba't ibang mga opinion, narapat lang siguro na ito ay parating natin doon sa policy maker para pag gumawa siya ng policy, ito ay inputted lahat ito at yung magawa niyang policy ay produkto ng yung evaluation natin, produkto ng nakita niyang mga concerns din base doon sa mga formal na organizations na nag-report sa kanya at para maging responsive doon sa pangailangan ng present time. So mga kaibigan, tayo po ay inabot na po ng ating panahon. Sana one of these days ding ay maimbitahan natin yung upong mayor ng ating Lipas City upang sa ganon ay maiparating natin ito mga kuro-kuro ng ating mga kaibigan. Pero bago po tayo magtatapos ay nais ko pong hingan ho ng parting words yung ating mga kasamaan dito. Unahin ko na si Ding, Past President Ding. Okay, happy birthday, Mar Manalo. Happy birthday. Sana'y kami mabusog mo. Sa susunod po ay naka-schedule, nakatakda na dadating sa atin ang ating Provincial Director ng DTI, si Director Ruel Gonzales, para sa ating consumer protection. Advocate po yan ng consumer protection. Sa susunod naman sa kanya, sa 27 ay ang ating Director ng NEDA at tayo naman ay nakikipag-ugnay pa rin sa ating Director ng National Telecommunications para kung hindi man nangyari ngayong araw na ito ang ating ugnayan sa kanya, kasabay ng mga ibang carrier ng mga telepono ay maiimbita pa rin natin siya sa ibang panahon. Salamat po. President-elect Alvin Castillo. Para sa lahat ng ating mga nanonood at tagapakinig ng programa nating APAP Batangas, sana po ay lagi ninyo kaming tangkilikin. Ito po ay napakagandang programa para sa ating kapayapaan at kaunlaran dito sa Batangas. Again, happy birthday, Mar. Alam mo naman si Mar napakabuting tao niya, kaya hindi natin siya dapat kalimutan. Maraming Rolly. Manalo. Thank you very much. Rolly. Isa pong magandang panahon ang pagkakaimbita at pagiging bahagi ng programang ito. At sa mga susunod pong panahon ay kinagagalak po nating maging bahagi ulit. Maraming salamat po. Ed? Sa lahat pong taga-panood natin at mga taga-pakinig, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Ito po si Ed Kaalim from Mega Memory po. At si President Ped Calaw? Kinararangal po namin maging Pilipino, kinararangal po namin maging Batanggenyo, APAP Batangas po. At ito po nga pala, isa po lamang paalala. Sa June 24, piyesta po ng Balayan. Ito po ay laging nakakapagpalaganap ng turismo dahil nandiyan po ang parada ng lechon. At kasali po kami dito, itong aking mga kasamahan magbababoy, Unified Batangas Hog Racers. Magdodonate na naman siguro tayo ng lechon dyan. Kaya inaanyayahan po namin lahat na magbababoy. Sa Balayan po, June 24. Salamat po. Director Mar Amparo? Magandang umaga pong muli sa ating taga-pakinig at taga-panood. Binabati ko nga po pala ang aking napakagandang asawa na nagdaos ng kanyang karawan noong June 11. At ito po ay nagkaroon ng kaunting salo-salo sa aming tahanan.
At ang aking pong kumpare na si Mar Manalo, ay nagdaraw siya ngayon ng kanyang karawan. Binabati ko po siya. At sana po ay ang programa namin ito, Up Batangas, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaularan, ay lagi niyong tangkilikin. At karangalan ko po maging Batanggenyo at isang Pilipino, sabi po ni Tito Ped. Si Meds. Salamat po ng marami sa inyong lahat. Sa ngalan po ng Up Batangas, pinaalam namin ang congratulations sa ating proclaimed President si Noynoy Aquino at lalong-lalo na kay Vice President Jejomar Binay na aming kahanggan sa Bawan, San Pascual. Sana po ay madala ninyo sa aming lugar ang lalo pang development. Kaunlaran. Gladys? In behalf po ng Up Batangas and Mega Memory Tutorial Center, bumabati po ako sa Bulbok Lipa City Fiesta po ngayon. Lahat pong kamag-anak ng tatay ko doon. Doon po ako pinanganak. Salamat po. Thank you very much. Mga kaibigan, dito po nagtatapos yung ating palatuntunan at naway patuloy niyo pong tangkilikin ang ating pong programang Up Batangas na napapakinggan po sa DWDD Armed Forces Radio. 10 kilowatts po yan. Buong Metro Manila hanggang southern part ay hanggang mga Mindoro at sa northern part naman hanggang pong Pampanga. At Cable TV Channel 6 every Sunday, ito ay mapapakinggan po, mapanood ng 8 to 9 in the evening. So mga kaibigan, hanggang dito lang po ang ating palatuntunan at maraming salamat sa ating mga sumusuporta kagaya po kay Mar Amparo sa kanyang napakasarap na pandesal na mayroong palaman and of course sa Blue Sapphire na talagang walang sawang pagpagamit po ng kanilang facilities para po sa ating lumalakas na programang Up Batangas dito po sa Batangas. Ito po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at nakalimutan nga po ng pasalamatan sila Flor, yung ating si Liobert at yung ating mga kasama dito si Dan and then yung iba pang mga galing sa 740th Combat Group. Maraming salamat. Thank you.